Naalala mo siguro ang kwento ng batang may 2 tinapay at 5 isda. Nung makita ito ng mga alagad ni Jesus, ang nakita nila ay ang kakulangan. Pero nang makita ito ni Jesus, ang nakita niya ay ang potensyal para gawin itong isang himala. Out of the 2 loaves of bread and 5 pieces of fish, Jesus fed thousands. Why should we look beyond what is visible? Unang-una, people can be so much more than who they are today. Iwasang husgahan ang isang tao base sa kung sino at ano siya ngayon. Tumingin ka sa potensyal. Ano ang pwede niyang marating pa? Maaring ang isang ordinaryong tao na willing matuto, magtiyaga, at porsigido ang maging susunod na supervisor sa kumpanya mo kung mabibigyan lamang siya ng tamang training at pagkakataon. Look beyond first impressions. Pangalawa, always have room for expansion. Kung nagsisimula pa lang ang negosyo mo, tandaan mo na kung gagawin ninyo ito ng tama, mayroon kayong potensyal para lumaki at umasenso. Think big and aim for expansion. At pangatlo, live out each day with hope for a better tomorrow. Hindi mo nakikita o nalalaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero kung araw-araw ay nagtatanim ka ng kasipagan, kahusayan at kabutihan sa trabaho mo at negosyo mo, alam mo na magbubunga ito ng tagumpay sa hinaharap. The principle of sowing and reaping is universal. Kung tamang binhi ang itatanim mo ngayon, kahit hindi mo pa makita, alam mo na mayroon itong magandang ibubunga. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Look beyond what is visible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para... 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Isang makulimlim na umaga po sa ating lahat. Buenos dias a todo. Aquí na siyudad de Zamboanga, na di ato 98 barangay, Licomo hasta Limpapa. Maayong buntag po sa atong mga listeners dinha sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ngayon po ay araw ng Thursday, October 25, 2025 at kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kabarangay din dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. At syempre mapita sa ating mga kabarangay sa shoreline ng Sabah, Malaysia at
salamat pagi, no? Mapita pala diyan sa Palembang Sultan Kudarat. Yes, good morning po at welcome sa ating programa ang Oras na Zamba Sulta. Yan, at syempre morning, Sar. Bin. Oo, alam mo ba Bin, ilang araw na lang bago ang Pasko? Hulaan mo Bin. Oo, sige daw. Hulaan mo. Sige, bukas na lang. Hindi, mga 51. Ay, ang layo pa. Layo pa? 62 days. 62. 62 days, 16 hours, 53 minutes, and 24 seconds. Wow. At syempre, sir, no, throwback muna tayo ngayon. Magto-throwback muna tayo. Sige, anong this, throwback mo? Thursday. Hindi, I mean, yun, no? Itong araw na to is Throwback Thursday. Sabi nga ni Kuya Noli, no? Throwback Morning, ONZ Family. Oo. Ayan, good Diba? morning. At saka, alam mo, advantage kasi yan, sir, kapag yung mga araw natin ba, no, binibigyan natin siya ng description, may meaning, di ba? Kumbaga, hindi lang yung meaning, yung as in term, no? Kasi minsan tabla lang kita, meaningful este dia. El pregunta ko sa el meaning di suyo, no? Cosa el laman. Cosa el meaningful alya. Oo, yun. Parang ganoon yung gusto kong sabihin. Ikaw, Oo. ano ba yung pag mga throwback mo, di ba may mga meaning Kanina yan? umaga may throwback ako. Wow, ano? Kasi habang nagda-drive ako, pinapractice ko na kinakausap si Lord. So yung throwback ko kanina, lahat ng mga kasalanan ko, nire-repent ko. Oo, everyday, no? And then Oo, marirealize mo, akala ko talaga, Lord, na-overcome ko na yung ganong klaseng ugali, hindi pa pala talaga, Lord. especially kapag driving. So, oo. galing Aurora Village hanggang Veterans, nag-sorry lang ako ng nag-sorry. Yun yung throwback ko. Diba? At least wala, para hindi ka ma-aksidente. Ah? Oo, kasi baka ma-aksidente ka bigla. Bakit Diba? naman? Kasi, Nag-throwback lang ako humingi ng no, kapatawaran. na-throwback mo nga. Yung na-throwback mo. At saka, oo. oo, di ba? Medyo malalim yung pinanguhugutan natin. Hindi, meron ka kasi bagong blessing. So, yun ang nag-reign Ay. sa puso at isip mo ngayon. Wag- Congratulations, Ay, thank you, no. Thank you. Naka-receive tayo ng award. Wow. Best in driving. Oo, di ba? Ansina sila. Basta best in driving to. Tadali sila reward. Wow. Sino yung award ko. Sa Ayan. kahapon po yun. I-congratulate nyo ako mga kabarangay para naman i-congratulate ko rin kayo. Ansina kita, no? Para kasi alam mo yun, no? Yung mga taong na-appreciate ka nung mga time na tinatrabaho mo o prinsipya pa lang to. Ngayon naman kapag sila yung makakaangat, no, maalala mo siya, no? So connected din sa throwback natin. Ayan. Oo. Sa Throwback Thursday po tayo ngayon. Ano yung isang Thursday. bagay na naalala mo ngayon? Oo, at gusto mong ipagpasalamat, 'di ba? Gusto Yes. mong i-appreciate at saka Gusto ano yung mong ihingi ng tawad, pwede rin. Oo, hihingi ng tawad. Ano yung description, no? Ano yung meron doon? Ano yung meaningful doon May throwback ka din, baka may flow? utang ka, gusto mo nang bayaran, pwede Oo. din. Ayan yung magandang throwback, sir. Alam mo, no? Hindi, alam mo, na-appreciate, alam mo, na-realize ko din sa mga nagpapahiram, no? Hindi yung hindi yung mga may mga ano tawag diyan, yung may mga interest. Iba din. Yung nagpapahiram ng humiram ka sa Without akin. interest. Ay, ako pala may utang ako sa iyo, di ba? Oo, may interest Pero yun. 70 pesos 70 pesos. Hindi yung mga ganun, no? Bukas, Tapos 100 na yun, walang interest, no? Walang additional. So hindi, I mean, na-appreciate din ng taong nagpahiram sa iyo kapag ikaw mismo nagpapaalala sa kanya. Di ba? Ay, hindi ko pa muna mabayaran. Yung kasi minsan ba, sir, di ba, makakumpiyansa. Ikaw, Yes. na-experience mo yan? Oo. Na, Natutuwa ako pag may nagsasabi yung utang ko ha. oo, di ba? Mamaya na lang. Pero yung talagang silent ka na, Oo. last mo na yun. Kasi, di ba? Kasi chinebes galing, no? Minsan kasi daw, kasi sabi nila, since hindi naman sinisingil, hindi naman sinasabi. So, Meron din, Bin, iniisip nila, "Ay, manada pa man si LSN. oo, hindi pa rin Bakit? pwede. Oo, hindi pa rin pwede, no? Porque ang sina, Oo. tukol pa ba di miyo? Hiniram mo yun eh. Oo. Ay, hello, good morning po. No, buenos dias. Sabi na dito, sir, no, buenos dias po. Ma'am Sarah and Sir Robin, greet ko lang ko na Pastor Guillermo Teher. Uy, si Pastor Guillermo, oo, di ba? Nasa Amerika ng happy birthday, no, Pastor. Enjoy and God bless ko na Abigail, no, Panatela.
Panataleta na Davao. Happy birthday tamen no Gail, God bless. Binati na natin ng mga Good birthday. morning and happy birthday po sa mga nabanggit nino yon. Sino ang Ni Mami Fe. Mami Fe. Mami Fe, naku po. Dapat po kayo magpa-check up na. Kapon may kausap akong 2 doktor na ophthalmologist. Sabi pala ng doktor, pag nakaka-experience ng laging umiiyak or namumula ang mata, magpa-check up na. So naalala ko si Mami Fe habang ini-interview ko kina Doc. Hi, good morning kay Dr. Paber, kay Dr. Sapla, na napakabait ang mga doktor. Hello po, sa ZCMC yan. Special ang tatay ni Doc Jared Paber. Siya ang doktor ko sa Kwan, no? Siya ang sa Ilong. Ay, hello po, good morning. Si Doc pamilya pala ng mga doktor. Orlando. Oo, mga ENT yan sila, no? ENT. Ayan, sige po. Good morning po sa lahat. Samahan niyo po kami para sa 1.5 oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Kaya naman mga kabarangay, kung kayo pa may mga tanong, may mga suhestyon, may mga mensahe, pwede po kayong mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya naman pwede din mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS Your Community Radio. At speaking of, bago mo ako putulin speaking of countdown. Parang naisip ko yan. Sige ko. Diba? Sige, ikaw ikaw na kaisip po na yan. Nahiya tuloy ako. Sige na. Hindi. Kasi iniisip natin October 28. Oo, October 28 mga kabarangay. Tuesday po yan. Naka-on air ang station. No? Yes. Naka-programa, regular program tayo. Pero abangan nyo po ang mga host dahil magpapagames sila. At sa lahat ng mananalo, meron po kaming pa-token sa inyo. Oo, at sa October 28, kasi anniversary natin yan, sir. Yun nga, kaya nga magpapa-token. Hindi mo minention ang anniversary. Anniversary ng station, no, sa 28, 57th anniversary. Year anniversary. Yolo, malapit na mag-senior ang DXAS. Ilang years pa, no? 3 years. Dolce Ken ba? Dolce... Ubangkyo. Hindi tamen. Si Kuya Pons, 40 kwan pa lang si Kuya Pons. Si SM. Good morning. Hindi, si SM, baka alam niya. Ayan, sige po. Good morning. Batiin naman natin, Bin, yung mga nagba-birthday. Yan. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. October 23, happy birthday po kay Aldrin Toribio, kay Ate Janice Limbaga, kay Ma'am Mirna Famadico. Uy, ano kay ni Ma'am Famadico si Pastor Norman? Tatanungin ko nga. And happy birthday rin kay Jai Asula. Ayan, syempre dito naman sa akin, sir, no? Happy birthday. Uy, hello kay Kuya Jerry Tabunyar, no? Kuya Jerry, good morning, happy birthday. At ayun, kay eto mga baliktad ang mga pangalan Hello na lang sa iyo, Mary Grace. Happy birthday, good morning. At syempre kay Mac Dondoyano kahapon. Happy birthday, Mac. Happy birthday sa iyo, Mac Dondoyano. Yes. Shout out, baka na nakikinig yan ngayon sa Sinunok, no, sa bahay nila. At yung binati, sa bahay. Yung binati ni Mami Fe, ulitin na din natin. Hello po. Happy birthday again. Kay Pastor Guillermo at kay Abigail Pantaleta. Pantaleta. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, ethical living as a continuous commitment. Sa Tagalog o Filipino, ethical na pamumuhay bilang isang patuloy na tungkulin. Na Chavacano continua vivi kun etiketa. Sa Bisaya, ang matarong nga pagkinabuhi, isip usa ka padayon nga paningkamot. At Ilonggo, ang matara nga pangabuhi bilang isa ka padayon nga panugyan. Tausog kabuhi amo na tanga pangadatan hinangon way bugtuan. Tanong po natin, ano po yung isang ethical na bagay or character na pinagpapatuloy mo lagi?
Ang ating verse for today ay sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Sa Magandang Balita Biblia, pangalawang Timoteo, Kabanata 2, talatang 22, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Ang ethical behavior po na meron tayo ay hindi po yan ginagawa in a single event. Ibig sabihin, hindi po natin gagawin lang siya once. Kabarbim, proud agad kita, kaya pwede kita asiko na kel, pero una best lang gali. So, ethical behavior is not a single event, pero it is a daily thing na kailangan po nating i-pursue. Kailangan natin pagsumikapan na gawin sa ating araw-araw na buhay. Ito po ay intentionally pursuit of righteousness. And sa everyday na ethical behavior na ginagawa natin, napapractice po at nare-require dito ang discipline, self-control, and yung willingness to choose the difficult right over the easy wrong. Sa ating buhay, Bin, yung ethical behavior ay ginagawa dapat araw-araw. Sabi ng ating devotional. Consistency nga, sir, no? Intentional, no? Talagang sadya, no? Sinasadya mo siya, hindi siya yung once in a blue moon. 'Di ba? Parang at saka kung titingnan mo sa lahat naman ng bagay, no? Yung na-appreciate nga natin, no, yung kwento ng ating kasamahan ng ating kaibigan, no, sa kanyang pagwo-workout ngayon, 'di ba? Parang alam mo kahapon, sir, no, habang sinishare na sa akin yung kanyang journey sa pag-exercise, no, yung nandun na sa period na malapit na talaga siya, no, malapit na talaga siyang maging kumbaga fit ulit. Hindi lang fit, pero yung yung kanyang katawan malapit nang mapapasok doon sa sanay na siya. Pero alam mo kasi minsan, no, yan yung problema, yung pag malapit mo nang maging kumbaga part na siya ng daily routine mo, yan yung mga panahon, sir, na hihilain ka naman pabalik. Di ba? Parang, malapit ka na, mapagod ka na. Di ba, pansin nga natin, di ba, pag naglalakad tayo or, tinakita ko sa taas, pero yung malapit ka na, alam mong darating ka na, dun na parang, di ba? Tantamad ya. Tantamad ya kita, parang, instead na bibilisan mo na para makarating agad, no? Diyan na yung magkakaroon tayo ng kumpiyansa. Kaya sabi nga dito, sir, no, yung ethical behavior, yung pamumuhay, no? Especially yung living na, sabi nga dito, yung bilang yung mga masasamang hilig, 'di ba? Yung mga gawaing hindi matuwid, hindi tapat, no? Dapat talagang pinipilit mo or sinasadya mo talaga. Alam mo, itong verse na din ito, no, itong binasa natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, ito rin yung paalala ni Paul kay Timothy. Kasi 'di ba, nung time ni Timothy, syempre bata pa, youth pa ba? 'Di ba, alam naman natin kapag kabataan pa, medyo challenging ang mga edad na 'yan dahil yan yung time na aggressive, hyper, at yung decision making ng mga kabataan sa mga ganyang edad, yung pa ora-orada, hindi ata pensa. So, yung paalala ni Paul kay Timothy to pursue ethical behavior and righteousness, kailangan niya hindi lang basta bantayan yung temptation, like sexual immorality, pero kailangan niyang umiwas talaga totally. So, not all the time kailangan natin, taliya, temptation, bisyayayo. Hindi mo kailangan laging bantayan, pero yung maganda, iwasan mo na. At saka, alam mo, sir, no, isang reflection din kahapon na, alam mo, pag nakakasama mo yung mga kaibigan o yung mga taong, alam mo yun, nagkasama kayo sa pagkabata, no, kabataan, yun nga, sabihin natin siguro sa mga fun, no, yung mga kalokohan, ganyan. Tapos ngayon, sabay-sabay kayo nagmamature, doon yung marirealize at doon mo masasabi talaga na kapag sinadya mo talaga or gusto mo talagang magbago, gusto mo talagang
hindi naman maging perpekto, pero gusto mo maging tama yung pamumuhay mo, kailangan mo talagang sadyain na iwanan or iwasan, no? May pinagkaibang daw sabi na hindi na ako naninigarilyo at hindi ako maninigarilyo. No, 'di ba? Kasi yung hindi na ako naninigarilyo. So parang may tendency pa rin, hindi na ako naninigarilyo kasi iniiwasan ko siya. Pero kapag pinilit niyo ako, oo, pero dolansin na ba hindi utoma. Diba? Hindi ako iinom. So wala nang walang condition pero kung sabihin mo hindi na ako umiinom, occasional na lang. Di ba may mga ganun? So, walang intentionality doon. So, ang point doon kasi is, dapat layuan mo talaga or hindi ka talaga mag-engage, hindi mo susubukan. Kung hindi siya ethical, huwag ka nang lumapit para sabihin na mapuwer sa'yo. Susubukan mo pa. Ita-challenge mo pa. Provoke kumigo. Ipaprovoke mo pa hindi ang ethical behavior. Alam natin na, taliyagadle. Umiwas na tayo. Yun yung pinakamagandang gawin. Kasi si man atubang tukonele, hindi to gana. Sabi nga sa purpose-driven life, di ba? Kailanman ay hindi mo matatalo yung temptation kung maglalabanan kayo. Ang magandang gawin umalis ka na. I-divert mo na yung attention mo sa ibang bagay. That is to pursue ethical behavior, righteousness dyan sa Panginoon. At saka one is too many yan, sir. No, one is too many. Ang ibig sabihin, ikaw lang mag-isa, no, paninindigan mo yung pinaniniwalaan mo, especially yung Word of God. Pero yung habang nandun ka sa sitwasyon na yun, lahat tatargetin sa iyo physically, spiritually, emotionally, di ba? Parang wala kang laban diyan. At yung kabar bungol-bungol pa to ng Holy Spirit. Oo, tapos yung itatarget talaga sa iyo doon, yung saan talaga yung kailangan mo, no? Parang sige na, wala naman, no? Kuan naman, wala nang makakaalam. Jutay lang man te. Di man gatibit. Alam mo, minsan pero 100% proof and alcohol. Yung deception mismo minsan ng kaaway, hindi naman yan kasalanan, okay lang naman yan, normal lang naman yan. So, masisira yung ating standard, ang ating goal na dapat tuloy-tuloy ang pagpapakita ko ng righteousness dahil yan yung mag-replace sa Panginoon. Kaya po, this morning, let us be reminded na kung wala po ang tulong ng Panginoon ay hindi talaga natin kaya i-pursue ang righteousness, ang ating mga ethical behavior. Hindi natin kayang i-continue ito. At saka sa ito, gusto ko lang subukan ito. Actually, ito yung magandang practices na ginagawa itong sa call to action natin, no. Itong subukan mo lang, magsulat ka lang, no, ng siguro simple muna, no. Dito sabi nga ito sa example, no, 3 core ethical principles, no. Siguro yung pwede mong isulat doon, hindi na ako magsisinungaling, di ba? Yung mga ganun ba, no? I will be honest. No, sa mga transactions, hindi ka na magiging fixer. Oo, parang ganun, no? I will respect others' dignity, no? Yung mga, di ba, papakita mo ng respeto. O ikaw, may tatlo ka? Hindi na ako magiging taklesa. Okay, yun, isa, yun. Tama, dapat yun. Ikaw naman. Hindi na ako matutulog, ano ba? Ganun ba yun? Hindi na ako Wow, walang maisip. Wala. Kasi parang puro righteousness na yun. Wow! Yan, yung pagiging mayabang, pwede yan. Hindi na ako mag-humble, mag-feeling humble, no? Hindi na ako mag-feeling humble kasi humble talaga. So, sa mga kabarangay natin, sir, no? Subukan nyo lang, isipin lang natin, kabarangay, maging honest lang tayo sa sarili natin, no? Kung nahihirapan kang maging honest sa ibang tao, at least sa sarili mo, simulan mo muna sa sarili mo. Sanayin mo ang sarili mo na maging honest sa sarili mo mismo. Pero ito po yung tanong din natin, ha? Kung meron kayong isang bagay ethically na pinagpapatuloy hanggang ngayon, ano po yan? Share nyo po yan sa amin. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Sa mga nagdaang linggo, sunod-sunod nga po ang mga pagsubok na kinaharap ng bansa. Kabilang na nga rito ang 6.9 magnitude na lindol na yumanig
sa lungsod ng Cebu. Sa gitna ng pagguho at takot, hindi lang po tao ang naapektuhan. May mga hayop ding tahimik na nagdusa, gutom at sugatan at nawalan ng masisilungan. Pero may mga taong hindi rin nakalimot sa kanila. Yan ang grupo ni Dr. Alice Utlang mula po sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Kasama ang ilang animal welfare groups. Nagsimula sila ng isang relief operation na tinawag na Biyayanihan. Ito ay mula sa salitang biyaya at bayanihan na ang layunin ay matulungan ang mga hayop na nasalanta ng lindol. Pinakain nila ang mga aso at pusang naiwan sa kalye at namigay rin ng pagkain para sa mga alagang may amo. May kasama pa itong libreng gamutan at spay or neuter services. Kaagapay, ang tunay po na malasakit hindi namimili ng tinutulungan. At sa bawat trahedya, may mga tahimik na boses din na kailangang pakinggan. Sabi nga po, sa Proverbs chapter 12 verse 10, ang matuwid ay nag-aaruga ng kanyang hayop. Hindi ito tungkol sa hayop lang, kundi ang pagkakaroon ng malasakit sa lahat ng creation ng Diyos na nangangailangan. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, tutulong lang sana na bugbog pa. Sa gitna ng sunog sa barangay 650 or 650 sa Port Area, Manila, 2 fire volunteer ang dumating para tumulong. Walang bayad, walang reklamo, bit-bit lang ay hose at tapang. Pero nang maubusan ng tubig ang kanilang fire truck at habang naghihintay ng supply, sila ang pinagbuntungan ng galit ng mga residente. Sinuntok at sinisigawan. Ang isa sa kanila ay napaiyak na lang. Dahil sa init ng sitwasyon, pati ang sanay mga nagmamagandang loob ay napag-initan pa, hindi ng apoy kundi ng galit ng mga tao. Kaagapay, sa sunog, natural ang takot. Pero sa ganitong magulong sitwasyon, may choice tayo, maging apoy o maging liwanag. Piliin ang kapayapaan at respeto sa kapwa. Dahil ang mga volunteer ang handang tumulong kapag may kailangan, hindi sila ang kalaban. Ayan. Alam mo, nangyayari talaga yan. Yung pang tumulong ka na, pero sa'yo pa nagalit. No. Yun nga sir, yun sinasabi nga natin no, yung ethical, 'di ba? Hindi lang siya talagang pang isang araw lang no. Yung bang parang para siyang alam mo yun, polo or damit mo para lang sa or barong no, pang special occasion lang. Hindi man tayo pwede tamang barong anda na beach no. Hindi siya pwede. So hindi parang ganoon, hindi ganoon dapat ang ethical no. Dapat nga sabi nga doon para kanina sir, uniform, day. marathon. Yes. Mahaba-habang biyahe yan no, hindi siya pang mabilisan lamang. Oo. So dapat dala natin yan sa lahat ng sitwasyon, sir. Totoo. Alam niyo po, matcha-challenge at matetest ang ating ethical at ang ating behavior sa oras po na may mga kaguluhan. At makikilala mo yung ang totoong pag-uugali ng isang tao, especially sa sitwasyon na hindi maganda. Oo. I hope no na nagsorry itong mga nang bugbog. Imagine mo, fire volunteer lang pala siya. Hindi pala talaga siya din bayad ng BFP. Hindi siya government employee. No, sila. Fire volunteer lang sila. So I hope no, itong mga nambugbog ay maghanap ng paraan na mag-reach out at mag-sorry. Alam niyo po siguro sa laki ng sunog, talaga mauubusan ng tubig. Hindi naman unlimited ang tubig, truck lang manse. Diba? At kumbaga, hindi volunteer sila, ibig sabihin no, hindi talaga doon nakatuon yung kanilang yung main thing no, yung attention nila sir, di ba? Kasi kumbaga parang yung kumbaga ano to, to extend lang ba no, para to delay, yung para ma-delay lang yung hindi lalaki yung apoy, siguro ganun ba? Yung panawagan natin ngayon doon sa mga naka-offend, doon sa mga hindi naka-appreciate. Maging humble po tayo at humingi ng tawad, lumapit doon sa tao na nagawa natin ng masama.
Diba? Para hindi man dala el gente, dali ayuda ka natin. Especially dito din sa atin sa Zamboanga, sir, no, siguro ganun. Nangyayari din sa atin yung mga bayanihan, no, yung mga volunteer. So sana lang naman, no, yung makita din natin yung kanilang ginagawa is talagang yung intended, no, yung kanila intention nila is para tumulong ba. Naalala ko yung mo, Cebu people. Ayan, throwback na naman. Sige, diba? Nung lumindol sa kanila, bumuhos yung tulong. Sa sobrang saya nila, ibinalik nila yung tulong. In what way? Yung mga saging nila, yung mga nagluto sila, 'di ba? Nag-aabang sila sa kalsada. Yun ang binalik nila. Naka-ready na rin yung kanilang para suklian. Yes, and then maganda rin yung naging character ng Cebu sa Davao. 'Di ba nung nalindol din ang Cebu, isa ang Davao sa talagang agad na tumulong. Nung time na ang Davao naman ang nagkaroon ng pagyanig, anong ginawa nila? Yung Cebu nagpadala naman din. Pwede bang ganun na lang? No. Maggantihan tayo, hindi sa masama, pero sa kabutihan. Yeah. So, yan po ang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:31 ng umaga at para po sa ating balita, ilang mga viral videos na kamakailan ang ating napanood. At ang mga viral videos ay tungkol sa tinatawag na road rage. Diba? Meron pa yung last time nakita natin, nakalimutan ko lang yung area, galit na galit siya kasi nasagi siya ng isang 4 wheels. At ang ginawa niya, bumaba siya, binuksan niya yung sa driver's seat, and then kinuha niya, pinipilit niyang ibigay sa kanya yung lisensya at sinabi niya siya ay isang abogado. Kabar hindi galili abogado. Kabar meron siyang tinutok na baril, pero according sa report hindi yung totoong baril, pero may tinutok siya. So nakuha yan lahat sa CCTV. So ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano mag-cool down, paano makaiwas sa road rage. Okay, dahil po kapag mainit ang ating mga ulo, parehong mainit ang ating mga ulo, talagang sobra pa sa disgrasya sa kalsada ang pwede nating abutin. At hindi mo namamalayan, no, yung mga actions at yung mga sinasabi mo, sir, no. Minsan yun nga hindi sadya, pero dahil lang nadala lang, di ba? Nadala lang ako. Kaya yung paalalang natin, sir, no, dapat ikaw ang magdadala sa emosyon, hindi ka magpapadala sa emosyon. At ito yung dapat muna nating i-prepare, okay, bago po tayo mag-drive. Dapat ay manatili tayong kalmado at umiwas nga sa stress. Paano po natin gagawin ito? Paano ba hindi iinit ang ating ulo kapag tayo ay magsisimula ng magmaneho? Number 1, i-allow nyo po ang inyong sarili na magkaroon ng maraming oras para po kayo ay makaabot sa iyong destination. Ibig sabihin, numakamina, numasali na kasa, si Chenia lang to 15 para 20 minutos. Apurahan niya to. So, isa kasi yan sa nagpapastress sa atin. Yung ba nagdadali-dali ka na kapag limited na lang ang iyong time. So, allow yourself plenty of time. And being late kasi nga ay nakakadagdag sa stress at pwede tong magtulak sa'yo para maging irresponsible driver tayo. No, ito nga, sabi nga din dito, sir, no, avoid bringing a weapon when going out for a drive. No, ito nga. Yes. Oo. No, talagang ito yung dapat mong iiwasan, especially kapag ikaw ay 'di ba, may mga license na, 'di ba? To carry firearms. Oo. Alam mo, naalala ko si Professor Arnel Sanchez. Bukas po mga kasama natin siya, ha. Sabi niya pa sa akin, kasi marunong siya mag-taekwondo. Pwede din kasi weapon mo yan eh. Pero alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, kasi meron na rin siyang mga road rage. Ang nangyari sa kanya, nung parang kinonfront siya, nung nakaalita niya sa kalsada, ang inisip niya, dahil marunong siya mag-taekwondo, delikado siya. Ibig sabihin, alam niya kasi yung capacity niya. So, ang ginagawa niya, kapag may kaaway siya, ang lagi niyang iniisip, kailangan pong maging kalmado. Kasi alam ko yung capacity ko, alam ko yung pwede kong gawin sa taong ito. Ibig sabihin, ay
delikado ako para sa taong ito. Nakuha mo ba yun? Threat Threat ako. Threat ako. Oo. So, kailangan ko maging kalmado. Ganon din po. Kung halimbawa man, sabihin na natin, meron kang license to carry firearms. Dapat ang sa isip mo, hindi yung siga ako. Kasi Hindi, meron oo. akong firearms. Dapat kalmado ako kasi meron akong baril. At saka alam mo sir, the idea the more na alam mong meron kang capacity to para protektahan yung sarili mo, the more kumbaga ikaw yung Mapagpasensya. Oo, nasa relax mode ka. Ikaw yung relax kasi alam mo may capacity ka na hindi ka alam mo yun, hindi apiki ba sa iyo. Dapat hindi to kidahambugero. Hindi ikaw yung agresibo. Yes, no matuusa kay chene to weapon, valiente to. Oo. Pero dapat ikaw yung kalmado talaga yung word doon. Okay? And then listen to music that makes you calm and happy. Ayan, pwede din pala yan. Oo. Para maka-avoid tayo sa stress and relax your grip. Eto Bin, meron din tayong tinatawag na practice good driving etiquette. Oo, eto sir, Etiquette, etiquette. Eto na naman kanina, 'di ba? So sabi nga dito, una, kabarangay, hindi exclusive, Hindi yan at saka hindi racing track exclusive yung daan, yung road. Sabi dito share the road sir, mag-share, i-share maging mapagbigay. Mapagbigay. At ito nga courtesy bridge courtesy. Tama totoo talaga to sir kapag ikaw ay talagang mapagbigay, nagpapakita ka ng respeto, 'di ba? I mean, minsan hindi naman natin dinideny o ano man, pero yung simpleng ngiti, 'di ba? I mean, magkukuan ka lang. Yes, ako na-encounter ko din dito Bin, yung alam mong pareho kayo nasa intersection. Yung isa hihinto, tapos parang magnanad siya. Senyas yun sa'yo na mauna ka na. At saka sobrang alam mo yun parang sir, 'di ba? Pero alam mo, isa sa mga sa tagal na natin nagda-drive, isa sa mga na-realize ko na malaking factor talaga or pwede mong magamit para maging etong practice good driving etiquette talaga is yung nakasmile ka pa rin pero hindi naman yung di ba, parang yung parang magkakilala nawawala ka sa sarili pero yung relax talaga yung mukha mo kasi minsan yung simpleng ganyan mo lang alog ng ulo mo, di ba, parang nagbibigay ng ibang kwan yun impression yun sa kasalubong mo, at eto nga, avoid don't make it a driving contest sir, eto hindi karera, hindi race track ang road. At syempre eto din kailangan po umiwas naman tayo sa sobrang busina. Eto din. Nakakainis ba yan yung ganyan, busina ng busina. Pero minsan iniisip ko baka first time mag-drive, kailangan aware kaming lahat ng first time siya mag-drive. At saka alam mo may mga tao din kasi, especially mga aftermarket na mga busina ba sir, siyempre bagong lagay, di ba? Parang finiflex lang ba? Minsan di ba area lang si Kuya Pons, di ba? Experience, di ba, parang siguro masaya lang siya, pero ikaw kasi na nakakairita din kaya baya, kasi lalo na yung busina yung nakakagalit. Bueno lang era sa tutut, parang kidlat na yun na kina. Iba na yan siya. Pang Power Rangers ko niya sasakyan mo. So, iwasan po natin yung excessive na pagbusina. And then, don't take it personally. Okay? Kung halimbawa po, meron talagang nakaalitan at masama na po yung tingin niya sa inyo, alam nyong sasabog na siya sa galit, huwag po kayong mag-eye contact daw pala. Yung bang lalakihan mo din ang mata mo? Yun nga, yung parang relax lang dapat yung mukha natin, kasi yun nga, hindi naman, alam mo naman hindi sadya. Alam mo, may verse yan na nagsasabi, kapag yung isa galit na, pero magre-respond yung isa na kalmado, nagiging kalmado itong galit. Kasi nakita niya, okay, parang nagsisisi naman siya, alam niya naman yung pagkakamali niya. Pero kung eto pa sinasapawan, alam mo yun, eto pa valiente. Ikaw pa yung alam mo, yun din yung isa sa mga maganda. Don't yung nga, shout back sa eto, especially eto din, Alam mo kasi sa ating kabarangay, at saka isa talaga sa sekreto bago tayo pumunta sa last, ang pagdadrive talaga, hindi mo dapat dala-dala yung yabang, yung ego. Minsan kasi yung point mo doon kasi is from point A papunta ka sa point B. So yung yung in between na mararanasan mo, parang part lang siya pero hindi yun ang main goal mo.
Ang main goal mo is makarating ka sa point B. Yes. Oo. Hindi ka mas-stay doon sa Oo, middle. mm-mm. Okay. And then, ito naman po, kung halimbawa naman ay talagang nasa road rage na kayo at hindi mapakalma yung dito yung kontraryo, Oo. ano yung mga dapat na gawin to protect yourself? Ito, importante na po ito, I think. It's a must. Mm-mm. So, kailangan po natin ng dashcam. Dashcam. Pwede yung dashcam na handy. Oo. Oh, ayan. Importante, lalo na po kung kayo ay may kotse. Kami nga ay nag-iisip na rin ng ganyan. No. And then number 2, Oo, ito number 2, sabi dito no, yung mga i-note yung mga license plate. Importante talaga to, no, yung model ng sasakyan in case the situation escalates. yes. So, kung may kasama ka, wag na yung driver Magre-record, mag-video. Ikaw na. Oo, tama. Okay, tama. pwede kang mag-video. Mm-mm. And drive to the nearest police station and request assistance. So, dapat ikaw, alam mo din ano yung pinaka-nearest na police station sa area mo. Mm-mm. Halimbawa, kina Ciudad de Zamboanga, tiyan kita ara 12, ha? Hindi alang 11. Mm-mm. Tiyan kita 12 police station. So, si halimbawa, takito na Giwan, on dito ang police station, on the Maserca Contigo. Okay? So, dapat alam mo din kung ang Giwan ay under ba ng Divisoria or Divisoria Police Station o under Tetuan Police Station. Actually, ako, nalito rin ako ngayon. Saan pala siya under? Oo. Giwan ba? Pero mas malapit ang Tetuan. Mas malapit ang Tetuan. Pero dapat alam mo kung talagang Tetuan under ito. Kasi minsan, ay ma'am, sinagiwan, alas sebahod na Divisoria. So, mag-drive ka papunta. So, dapat alam din natin yan. Mm-mm. Okay? Oras natin, alas 7:42 ng umaga. Naku po, eto. Meron din tayong good news bin bago tayo magtapos ha. Meron po tayong tinatawag na 2025 Fuel Subsidy Program para po sa lahat ng ating mga mangingisda. Okay, good news po ito at ang registration date ay magsisimula na po on October 27 to November 7, 2025. Pumunta lang po sa Agricultural Field Office na pinakamalapit sa inyo o dito po sa Oka Fisheries Division. Ano yung mga dapat nating dalhin? Yung Oka pala dito yan sa Zamboanga City. Yung mga dapat nating dalhin ay photocopy of recent fishing boat license or permit to operate at isang valid ID. Sino po yung mga kwalipikado? Sila po ay dapat registered fisher folk ng city at kailangan po ay sila yung may-ari o nag-ooperate a licensed motorized bangka of 3 GT or below. Ayan. Alam yan ang mga mangingisda natin ano ang meaning ng GT. At kailangan po meron kayong legal fishing gears and practices. Okay? And yung mga qualified beneficiaries, ano po ang matatanggap ninyo? Magkakaroon po kayo ng 3,000 fuel subsidy in the form of a discount card. At pwede nyo pong itong gamitin at accredited po ito sa mga gasoline stations sa lungsod. So yan po ang ating good news para po sa ating mga fisher folks. Zambasulta Balita. Ayan, Bin, meron din tayong itong mga dapat gawin sa PhilHealth program, yung tungkol sa 20,000 pesos na libreng gamot sa PhilHealth. Paano ito i-avail? Oo, eto no, 20,000 pesos na libreng gamot sa PhilHealth. Paano i-avail? Makukuha ito ng mga PhilHealth members sa mga butika na accredited ng guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Oo, program. No? Number 1, sir, ang dapat nilang gawin, syempre, ihanda ang PhilHealth Identification Number or yung PIN or PIN. No, kung hindi pa rehistradong PhilHealth member, magparehistro upang magkaroon ng PIN or PIN, no? At pangalawa, sir, mag-register sa PhilHealth Yakap Clinic o eGov app. Ayan, no, maaaring magparehistro sa eGov PH app sa PhilHealth member portal o anumang PhilHealth office o sa napiling Yakap Clinic. No, at pangatlo, kumuha ng gamot sa accredited gamot provider base sa reseta ng doktor, no? Ito sabi dito, kung may kinakailangan gamot, magpareseta or magparereseta ang doktor gamit ang gamot app.
At ang panghuli, sir, sabi dito, bumalik sa Yakap Clinic para sa follow-up check-up. Mahalaga na bumalik sa follow-up check-up para ma-monitor ang kondisyon at epekto ng gamot. Ayan. Resulta Balita. At syempre, yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali, pero wag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin si Miss Juliet Nalzaro Tigo. Siya po ang ating NAPC o National Anti-Poverty Commission Basic Sector Regional Coordinator dito sa Region 9 para po pag-usapan ang National Week for Overcoming Extreme Poverty. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras ng Zamba Sulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin, dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share ng Word of God. At doon ko nakilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala. O palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba, doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhay nila. Sa ngayon, yung Joey niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang natanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Hesukristo. Ako po si Keisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig yung mother ko, kasi everyday po talaga sa stasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa Kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa Kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isang nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center. Ang narinig natin kay Keisha
ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talagang sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Jesucristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Ang ganda, no? Malinis ang dagat, malinaw ang tubig, at mga bata malayang nakakapaglaro. Parang paraiso. Sana ganito lagi. Pero sa bawat plastic na itinatapon natin, sa bawat basurang napupunta sa mga ilog at dagat, unti-unti itong nawawala. Hindi lang dagat ang naaapektuhan, pati isda, ibon, at tayo rin. Kung tuloy-tuloy to, baka balang araw, puro basura na lang ang mga alon. Kaya dapat kumilos na tayo. Tumanggi sa single-use plastics. At siguraduhin na ang bawat basura napupunta sa tamang basurahan. Kapag sabay-sabay, malaki ang epekto. Para sa atin at para sa mga susunod na henerasyon. OHAS, our journey for a sustainable future. Para sa kalikasan, para sa kinabukasan. Ang kalikasan ay buhay. Ingatan natin ito. Kasama ang OHAS, kumilos na. Ginoo, among gibayaw sa pag-ampo ang nasod namong Pilipinas, alang sa matag empleyado sa gobyerno nga napili o gi-assign, nga mahimong usa ka public servant. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko, magtagad sa gitugyan kanila sa katawhan. Ginoo tabangi, sila nga mahimong maayong panig-ingnan sa pag-alagad uban ang pag-amping, pagkamatindanon, pagka-epesyente o pagka-dili mapihigon.
og paghatag og paglaom og inspirasyon sa mga kaubang alagad sa publiko ug sa matag lungsuranon. Hinaot nga palig-uno nimo ang dili pag-apil nila sa pangurakot sa gobyerno ug maisugon sila nga pugngan ug ibutyag ang sayop nga mga buhat sa matarong ug angay nga pamaagi. Kami nagaampo Ginoo nga ilang masagubang ang mga hagit sa modernong panahon aron matag adlaw mahimong magsilbi sila nga adunay kahusayan. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magkinabuhi sa panaad nga mahimong mahigalaon sa Dios, mahigalaon sa tawo, mahigalaon sa kinaiyahan ug nasyonalistiko ngadto sa pangandoy sa usa ka lig-on, hayahay ug linaw nga kinabuhi alang sa matag Pilipino. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi ba tu, ay pwede kita ibita con el desgracia na kamino? Si pirmi kita akorda con el blow bagets. Si kuya, memorial lang pirmi con el blow bagets. Akorda lang pirmi checkya con el? B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, chequea anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo va el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Chequea también con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, y tiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay justo y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Chequea si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneja si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi chequea con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan naman po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay mag-message po kayo sa amin muli. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Ngayong araw ng Huwebes, mahalaga po ang ating pag-uusapan dahil ito po ay tungkol sa National Week for Overcoming Extreme Poverty.
Ano nga ba ito? At ano nga ba ang datos din ng poverty rate dito sa Zamboanga Peninsula? Makakasama po natin mamaya din ang ating co-host si Pastor John Dave Labrador at ang ating guest ngayon. Live po sa ating studio, narito muli si Ma'am Juliet Nalzaro Tigo, ang NAPSI Basic Sector Regional Coordinator, Region 9. Ma'am, good morning. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. So good morning, nandito na naman po tayo sa DXAS at maraming salamat sa opportunity na tayo ay naimbitahan upang i-share po natin ang ating kaalaman tungkol po sa extreme poverty. Yes, ito na yung second time na naging guest ko si Ma'am. Yung last time po, first time, is about breastfeeding. Breastfeeding at ang dami nating natutunan dito. And I believe marami tayong matututunan dito. Pero Ma'am, pwede nyo po ba muna kami bigyan ng background? Yung iba siguro sa ating mga tagapakinig, first time na marinig itong may commission pala for National Anti-Poverty. Yes. Ano po ba itong NAPSI? At ano po yung main role nyo as NAPSI Basic Sector Regional Coordinator? Okay, sige, magandang question yan. So, ang National Anti-Poverty Commission ay itinatag po dahil po sa ating RA 8425. Ito po ay para mag-bridge doon sa ating mga marginalized sectors. So dalawang mukha po ang NAPSI. Yung amin pong lead ang amin pong ang pinaka-head ay ang president. At ang atin pong lead convener or secretary ay si Secretary Lupi. Dalawa po ang mukha niya. Ang isang mukha ay the government sector and the other side is the basic sectors. So in the government sector, ang nag-lead po dito ay si Governor Tamayo po ng South Cotabato. Then sa basic sector, ang nag-lead po dito ay si SR or Sectoral Representative Paul Paragoya. So yung basic sector, mayroon pong 14 or 14 basic sector, kasama dito yung senior citizen, yung children, youth, farmers, fisher folks, vendors. So marami PWD, lahat ng 14 basic sectors na hindi abot ng gobyerno. Kaya naitatag ito parang to bridge to the marginalized sector. Kasi kung titingnan natin, yung mga example lang sa mga farmers, sino bang mga farmers na nag-aaral paano sila maka-bridge sa government, 'di ba? Hindi sila, so yung kanilang rule lang talaga is magtanim para may aanihin. So our role is to bridge those people. So kaya dalawa ang mukha niya dahil para maintindihan ng mga tao na meron palang isang komisyon, isang group of people na tumutulay sa mga pangangailangan ng mga marginalized sector, or hindi namin siya tinatawag na marginalized sector, ito ay tinatawag ng basic sectors. During the time of Corazon Aquino, ang tinatawag niya dito ay tinatawag niya itong watchdogs. So, yun, hindi naman maganda pakinggan kasi we are not dogs. Then, during the time of Noynoy Aquino, tinatawag niya itong third-party monitors. So, hindi din magandang pakinggan kasi kung titingnan mo yung third party is, hindi siya magandang pakinggan. So, during the time of Noynoy Aquino, binago ito. Ginawa natin siyang bridging. Okay. So ginawa natin silang tulay para tungo sa mga marginalized sector. So kaya ito na siya ngayon, yung Republic Act 2425, yung basic sector ay tutulay doon sa from the government to the marginalized sector. Kasi ang gobyerno po ang para sa tao, ang para sa gobyerno. So kaya ito yung tutulay tayo. So kami yung tutulay doon sa mga pangangailangan ng mga tao. Now, in the national level, in the regional level, nagkakandak din kami ng National Sectoral Assembly. Wherein, ini-elect po kami na kami po yung mga kinatawan. Okay. It so happen na in the region, ako po yung na-elect na kinatawan as a regional coordinator for the 14 basic sectors in the region. So hindi lang po ako dito, kaya makikita ninyo kung saan-saan po ako napunta sa buong rehiyon kasi pinuntahan po natin para i-educate yung ating mga different sectors kung
paano tayo tutulay doon sa ating mga local government unit or sa ating gobyerno. At ang isa sa basic sector natin ay itong mga mahihirap po. Yes. Opo. So, this week po kasi actually ito yung last day ng ating awareness po ba ang term dito tungkol po sa National Week for Overcoming Extreme Poverty. Yes. Ano po pala ang rate ng ating poverty dito sa Region 9? Okay, Gaano po sige. ka-importante itong awareness na ito? So, i-answer ko muna kung bakit mayroon tayong extreme poverty. So, in 1987 of October 17, yung Paris Branch ang unang nagdiscovery na pwede palang maagapan yung kahirapan. Kaya sila yung unang nagtatag na magkakaroon ng overcoming of extreme poverty. Now, yung nakita ng ating government, so pinatunayan ng France na umangat yung kanilang poverty line dahil doon sa activity na ginawa nila. Kaya sinimula ng ating Pangulo na magdiriwang ng every year ng ganito para ma-address natin yung mga pangangailangan ng mga mahihirap. So, tayo ay tutulay. Ang layunin po natin ay ipakita ng solidarity at ng pamahalaan at mamamayan laban sa kahirapan. So, ito din ang pinaliwanag na ang tagumpay ng sektor na mahihirap ay pag-angat ng kabuhayan. So, kaya ito na itatag. Now, dito sa ating region, kung titingnan natin, ang ating region ay nasa pinakamahirap. Pinakamahirap sa buong Pilipinas. At dito sa region, ang pinakamahihirap pa ay ang Zamboanga del Norte. So, Zamboanga del Norte at ang municipality ay Siayan. So, ito yung pinakamahirap. So, ang layunin natin, bakit natin ito tinitingnan doon sa datos? Dahil para maiangat natin sila at makita natin, mapag-aralan ng gobyerno kung ano bang dapat gagawin na maiangat man lang kahit konti yung mga kahirapan. So, as we study, doon namin nakikita na ang pinakamahirap pala ay itong maraming mga agricultural. Yung mga agricultural land, yung mga farmers at saka fisher folks, sila yung mga mahihirap na sektor. Pero dapat sila pa nga yung mayaman. Yes, in the other hand, kung tutingnan natin sa labas ng bansa, sila yung pinakamayaman kasi agrikultura nandoon sa kanila. Kung wala basic sila, food sila nag-supply Yes, kaya yun ang pinakamasakit na karanasan sa pag-aaral natin sa datos. Pero bakit nga po ba naging mahirap tuloy ang ating mga magsasaka at ang ating mga fisherman? Ano po yung mga possible mga dahilan nito? Masyadong mababa yung pagbili natin sa kanilang supply? Yes. Sa ating pag-aaral, kadalasan ay napaloob dito ang mga magsasaka, mangingisda, informal workers at iba pang mga maliliit na mga basic sectors. So, dahil dito sa mga magsasaka at fisher folks, kulang tayo. Kulang ang gobyerno sa pag-impose ba ng pagtulong sa kanila. Example, kailangan nila ng mga fertilizers. Alam natin ngayon, kung walang fertilizers, hindi gaganda yung ani. Pero kung bibilhin nila yung fertilizers, mahal yon. Pero pagdating po ng ani, 9 pesos per kilos na lang yung rice nila. So, paano nila? So, yung fertilizer na binibili nila ay tama lang pagdating ng ani, ibebenta yung ani at bayad doon sa inutang nilang fertilizer. So, kaya mahirap sila kasi ano naman ang nila? Ano naman ang may ganansya ba? Yes. Anong kakainin? Oo, yun nakalungkot po, no? Nakakalungkot. Dito naman sa ating fisher folks, bakit mahihirap? Kasi marami tayong mga maliliit lang na mga mangingisda. Pero yung mga malalaking kumpanya, meron tayong tinatawag na 15 kilometers ratio na dapat hindi nila papasukin. Pero hindi din ito natutupad. So pinapasok din ito ng mga malalaking mangingisda. Kaya yung ating mga mahihirap na mangingisda ay wala na silang matuloy na mahuhuli. Kung meron man ay ito ay sobra na lang doon sa mga malalaking mangingisda. So ito yung situation ng Del Norte. Ito yung situation ng Del Norte. As a whole po, bakit din tayo natag na dito sa bakit din natatag dito sa whole peninsula? Kasi dahil po dito sa atin sa Zamboanga City, yung mga tao bahit mahihirap kasi nasanay tayo sa giveaways. Yung mga ayuda ba? Gaya ng AICS, TUPAD, mga AKAP. So nasanay tayo na kung may mag-survey sa kanila,
kahit nakakain sila ng 3 beses sa isang araw, tatanungin nila na isang beses lang kami nakakain. Kasi yung ano ng tao, dependent doon sa ibibigay ng gobyerno. Kasi alam nila na kung sila ay mahirap sa pagbigay ng datos, bibigyan sila ng ayuda. So, ito din yun ang nakakadagdag ng kahirapan ng mga taga Zamboanga City. So, ibig sabihin po ba, tama po ba itong realization ko na kaya tayo natag na mahirap dahil wrong ang information din minsan na binibigay ng mga household. Yes. Totoo po yan, no? Kasi merong mga nakakatanggap, may mga report balita tayo na nakakagulat. May isang government employee sa loob ng bahay pero natag na mahirap. Yes. Nakatanggap. Meron pa nga nakatanggap ng AIX, nakatanggap pa sa ibang programa ng DSWD. Yes. So, paano nyo po sinusolusyonan yung ganyang bagay? As dati din kasi ako po ay head cast ng CBMS or Community Based Monitoring System. So, alam ko to kasi nasa barangay din ako. Ako yung nagtingin ng mga ating mga enumerators at nakikita ko in my 2 beautiful eyes na ito talaga yung mga totoong nangyayari. So, yung sa atin siguro is to correct. So, yung sinabi ko sa aking mga enumerator, if ever na nakita ninyo na maganda naman ang bahay, tapos sabihin nila hindi kami nakakain, ganito lang kami. No, titingnan, ididig nyo talaga. Idig nyo talaga kasi may mga karamihan na nagsasabi na walang-wala sila, pero meron sila. At kahit sa kanila pa ang bahay, sasabihin nila na iniwan lang to sa akin ng auntie ko na sa labas, or iniwan lang to ng ng uncle ko, ako lang pinatira lang ako, caretaker. So, pero on the reality, yung dinig natin doon sa barangay level, pinuntahan natin yung barangay kapitan, natag na yung mga houses kasi doon sa CBMS matag man yung mga houses, sabihin na, ito ba ay sa kanila? Hindi. Pero sa kanila yon. So, kaya yun, doon lumalabas yung maling datos na binibigay ng impormasyon ng ating mga miyembro din ng pamilya. So, ibig sabihin po, may possibility na maraming ayuda ang binabagsak sa Region 9 dahil yun ang report ng mga households. Yes. So, yun ang naging basehan ng ating national government. Mahirap yan kasi kailangan ng malaking pondo dyan. Yes. So, yun ang Nako, Region 9 parang tuloy meron tayong spirit of lying minsan, no? Na hindi po maganda. Yes. Kailangan nating baguhin yan kasi dati alam ko po nagta-top 3 ang Zamboanga City alone, no, sa mga report ng yung bang nire-remit ang mga pera. Nagta-top 3 pero ngayon sino po may idea po kayo, ma'am? Sinong region ang kasabayan natin na natag ngayon na isa sa mga pinakamahirap? Ang BARM. Ang BARM talaga kasi yung inflation din po nila dyan, masyadong bagsak, no? At saka, yung pag itatag kasi na mahirap yung lugar, yung maraming conflict ma. So, hindi masyadong maganda yung nila, peace and order. So, mahirap talaga kasi more of the people in BARM ay bakwit. Nagbakwit sila, umalis sila. Let's say, yung sa Lanao, umalis sila, nagbakwit sila. At dito naman sa Hulu, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, maraming mga tao na bumababa na sila sa Zamboanga kasi ayaw nila ng kaguluhan. So, kaya isa din yung rason na tag sila as mahihirap na region. Pero ma'am, hindi rin po natin madidinay na meron din talagang totoong mahirap. Yes. Na meron talagang family na poor po talaga. Yes. Ano po yung natin dyan? Ano din po yung nakikita nating dahilan? Bakit existing din talaga ang poverty sa mga pamilya? So, yung natin, yung nakita natin in the concept of the Region 9, sardines capital. So, mayaman tayo kung tutuusin kasi top 5 tayo na nag-imports ng mga sardinas. Pero marami tayong mahihirap kasi hindi nabigyan ng kahalagahan yung kanilang kabuhayan. So, marami kasing paraan. So, pero natag din tayo ng mahirap dahil naging kontento tayo sa mga ayuda na binibigay sa atin. So, kaya naging mahirap tayo. Naging dependent tayo. So, yung amin sana APSI is meron tayong ibigyan natin sila ng pangkabuhayan. Hindi lahat ng ibibigay ay yung ayuda. Kung hindi kabuhayan. Naalala ko po yung sabi ni Sir Sullivan. Kung familiar po kayo, yes, may-ari pa. Cholo. Opo, sabi niya pa, don't give them fish.
but give teach them, give them something to fish. Yes. Teach them how to fish. Opo. Yes. Yun ang tagline ng NAPSI, na hindi natin sila bibigyan ng fish. So actually, parang kami, against kami doon sa mga ayuda. So, doon kami, doon sa mga AIX, mga tupad, against kami doon. So, pero meron din mga nangangailangan talaga kasi wala sila. So, okay na yon yung purpose. 3 klase kasi ang tao sa mundo. So, yung poor, yung poorest of the poor, na ito yung tatag natin na sana makasama sila sa purpose. Okay. Poorest of the poor. Then, yung pangalawa po is working poor. Okay. So, ito yung nagtatrabaho pero mahihirap pa rin. Minimum wage. Naka-minimum wage. Hindi naman lahat ng tao ay pinanganak na magtatrabaho. May mga tao na gustong magnegosyo. So, ito yung bibigyan natin ng kahalagahan. Ito yung gustong magnegosyo pero walang puhunan. Ito yung tulungan ng gobyerno. Ito yung aim namin na i-training, parang engage sila sa kung anong mga pangangailangan ng gobyerno. Maraming pera ang gobyerno, maraming programa ang gobyerno, pero hindi nila abot kamay kasi hindi nila alam. Okay. That is our role, to bridge them. So, pupuntahan natin in every nag-invite sa atin in every municipalities. Ako ngayon ay pumupunta ako in every municipalities and hanggang saan sa Zamboanga Peninsula, pinuntahan natin. And even in this in the city, pinuntahan natin in every organization. So itong mga organization na wala ba sa datos. Example, informal sector. Ano ba tong informal sector? Ang informal sector ay ito yung mga working poor. Sila yung mga negosyante, maliliit na negosyante, yung mga nagluluto ng kakanin at nilalako. Ito yung mga nagtitinda sa bangkita. At ito yung mga nagtitinda sa merkado, mga vendors, ika nga. Sila ang working poor. At mga tricycle driver, yung mga jeepney driver. So, sila yung mga working poor na kahit anong ginagawa nila, kulang pa rin yung nila income. Dahil sa inflation nga. So, ito yung patatagin natin. Ito yung bigyan natin ng kahalagahan at aralin yung kanilang kapasidad at i-capacitate natin sila kung ano yung kakayanan nila at bigyan natin sila, ilabi natin sila sa different government agency para matugunan kung ano yung na-capacitate natin sa kanila at ano yung pangangailangan nila para matugunan natin yung mga needs nila. Example, itong mga kasambahay. The kasambahay is marami sila mga labandera, very sila ito paano maglaba. So, aralin natin itong mga labandera, i-grupo natin sila, tapos bibigyan natin sila ng mga washing machine or laundry shop. Parang nangyari po yan sa Sibugay. Yes. Binigyan ng laundry shop. Mayroon na tayong naka-pipeline dito din na bibigyan. So, para sila mismo nagtutulungan itong mga labandera para sila na yung maglalaba doon sa mga kapitbahay at makaangat sila sa kabuhayan nila. Kasi yun ang expertise nila. Hindi naman nila sinasadya na pinanganak silang mahirap at ito lang yung kakayanan nila. So sa atin is elevate natin sila. Kaya ito yung kakayanan nila. I-educate natin sila na ito yung kakayanan ninyo at i-elevate natin kung paano sila maalis dyan sa kahirapan. And hopefully magtuloy-tuloy po ang tulong ng NAPSI na mag-coordinate sa iba't ibang departamento para po matulungan ng ating mga basic sector. Pero ano din po talaga yung advice nyo, ma'am? Kasi di ba may mga pagkakataon din talagang, like for example, may issue ng corruption or nagkulang lang sa survey, hindi talaga naabot itong family na ito. Hindi nalaman na kasali sila sa poorest of the poor. Ano po yung advice po ninyo sa kanila para matulungan din nila ang kanilang sarili at wag naman ding totally dumipende na lang sa ayuda ng ibang tao or ng gobyerno? Ano yung cycle na dapat i-break? So yun ang pinuntahan ko, no. Yun ang mga magandang puntahan. At ito yung yung paano ko sila pupuntahan sila at educate. At sinabihan ko talaga yung mga tao. Sasabihan ko itong mga mahirap na mga tao. Itong programa ng gobyerno ay para lang yung isang lalaki na in love sa babae.
na hanggat hindi niya lalapitan at ibibigay yung number at mag-contact silang doon, wala silang communication. So pareho din sa atin, tayong mga tao, alam natin na maraming government agency na nagbibigay, gaya ng DA, DOLE, TESDA, DTI, marami silang mga programa. So tayo ang lalapit sa kanila at ipakilala ang sarili natin, magbuo ng grupo para maka-avail sa lahat ng mga programa nila. At with that, magkakaroon tayo ng communication, magkakaroon tayo ng relasyon, at doon magkakaroon na kayo ng hanap buhay sa kanila. Ayun, So, magpapakilala yun. talaga. Magpakilala. Opo. Huwag mahiya. Naalala ko din parang agriculture, DA, lagi Yes. nilang ine-encourage gumawa ng asosasyon. Yes. At para isahan yung Pagbibigay ng programa. Ang concern ninyo, isahan yung pag-address. Kasi kung tig-isa, Hindi mahirap. ma-address. Oo. Kasi kung di ba may kasabihan tayo, no man is an island. So hindi yan naangat kung ikaw lang. So pareho din yan sa walis. Kung isa lang, hindi yan, isang tingting. Kaya marami talaga siyang tingting para mawalis lahat. So ganun talaga yung gagawin natin. We organized and we registered. Kahit saang agency yan, sa DOLE, hindi din sila magtanggap kung hindi tayo registered as a group. Kailangan talaga mayroong pinakamaliit na grupo ay 25. Ayun, 25. Ano po yung opinion nyo sa quote na ito? Hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap pa rin. Yes, tama. Quote. Tama talaga yung quote. Kasi hindi naman natin kasalanan na mahirap yung mga nanay natin, pero ngayon maraming oportunidad. Yun. Bangon ka. Ayun. Bangon. At tayo ka dyan sa kahirapan mo. Alis ka dyan kasi may karapatan kang aalis. Iangat mo yung buhay mo. Maraming mga government agency at pwede kang mag-tap doon. At hindi plano ng Panginoon na maging mahirap ka forever. Yes. Aangat at aangat ka. Na to the point na mag-prosperity na yung life mo, di ba? Marami, maging talagang, pwede man, maging sobrang yaman. Pero kung may love of money na, ibang usapan na po yun. Yes. Pero hindi will ng Panginoon na dyan ka lang. Marami Yes. siyang magandang plano sa'yo. Oo. Pwede niyo po ba kami bigyan ng isang success story, ma'am? Bago tayo magpanawagan. Okay, sige. Yung isang success story na ibibigay ko sa inyo is isang group of RIC or Rural Improvement Club of Liloy, Zamboanga del Norte. So ito ang Sorjacal. Villa Sorjacal na barangay. So mahirap talaga sila. Pero yung isang leader nila, sabi niya, bubuo tayo. Pagbuo nila, nag-register sila sa DOLE. Pag-register nila sa DOLE, binigyan sila ng programa, yung pag-garden. Then, doon sa garden nila, ang tinanim nila ay kulo. Kulo ba? Yung kulo parang kamansi. So, yung kulo, marami na silang bunga. Hindi niya alam kung ano bang gagawin ko ditong kulo na ito. Parang sagbot na lang sa paningin niya. So, naisipan niya gawin itong kulo chips. Wow. Ginawa niya itong kulo chips. Paggawa niya ng kulo chips, pumatak ito sa lahat ng mga tao. Gustong-gusto, kahit ako nagustuhan ko ang kulo chips. So ngayon nasa DTI na ang kanyang Baka mamaya nandito po siya sa nandito Zampex. na siya sa Zampex. Nakasama na siya sa Zampex si Jessica Mangumpit. So isa lang siyang farmers na babae na inangat niya yung sarili niyang buhay dahil doon sa kulo chips na yon. Umangat siya at nakilala siya sa DTI region. Tapos ngayon siya in every hotels in Zamboanga del Norte, meron na doon ang mga products niya. Nandoon na, kung pupunta ka sa DOLE, nandoon na din yung kulo chips. Sa kanya yon. So dahil doon sa kulo na yon na parang sagbot lang sa paningin niya, ay ano ba to, sagbot lang. Pero ginawa niya ng paraan. So maraming mga fruits dyan na hindi pa alam kung paano ito gagawin. So, gagawa tayo. So, pwede naman tayong kukonsulta ng sa kanya, kinonsulta lang naman niya ang TESDA kung ano itong gagawin. So, sinabi ng TESDA, pag-aralan natin, gawin natin itong chips. So tinuruan sila. So, ngayon, from ang 25 members niya, hindi lang sila nagstay doon sa kulo chips. Binigyan pa sila ni Mayor Oy sa Liloy ng isang tindahan na doon sila naglagak ng kanilang mga pasalubong, yung mga niluluto, nandoon yung mga different niluluto ng mga babaeng ito. Din kasama na din kalaunan yung mga farmers ng mga lalaki. So nandoon na sila, may pasalubong na sila. At the same time may ulam pa sila. So pwede nang puntahan doon sa gilid ng
sa gilid ng Municipal of Liloy. So nandun yung mga nandun yung mga product nila na nakadisplay. At meron din sa CSO office na nakadisplay yung lahat ng mga product. Kasi in the region, only Liloy have a CSO office. So, sa kanila yon, sila lang ang meron. So, ano po nangyari sa buhay niya? Ano na po siya ngayon, before and after? Siyempre, before, mahirap pobreng alindaw. Ngayon, nakapagtapos na ng 2 anak. Wow. So, yung isa engineer, yung isa naman na social work. So, ngayon, nagtatrabaho ng mga anak. So, parang, hindi naman kami, isang council member din siya. So, hindi naman kami inangad talaga na yayaman. Yung sa amin, yung kakayanan namin na meron kami ay ma-share lang doon sa mga ibang mahirap na ito, meron palang pag-asa. Dahil sa Kulu chips na yan, umangat yung buhay niya at nakapagpatapos ng mga anak. So, yun, mga living testimony na pwedeng aangat ang buhay kung tayo ay gagawa at gagawa. Hindi tayo titigil sa mga pag-experiment ng kung ano pang pwedeng maibenta. Maraming pwedeng maibenta. Baka dyan. nasa backyard lang nila, no? Nasa ano lang po ninyo. Yes, nasa ano lang. Garden lang ninyo pala. Dyan lang yan. Tapos natin. Gaya ng sa kapitbahay. Sino ba naman yung nag-expect na ang kulo ay magiging patok sa kulo chips? Kasi lang natin yung banana chips, yung kasaba chips, kangkong chips. Yun lang ang natin, yung ang very familiar sa atin. So, yun ang kulo chips ngayon ay pumatok. So, mas masarap pa siya kaysa banana chips. Meron pong comment dito siguro regarding po ito sa yung nasabi natin kanina na yung report mali ang binibigay sa ating mga DSWD. Por eso ya si Ancina, damay todo, kawawa naman. Naging poor tuloy ang tingin sa atin. Yes. Dahil pala sa ganon. Ano po yung panawagan niyo naman po, ma'am, sa ating mga tagapakinig, lalo na dito sa Region 9. Ngayon, kasali na rin po ang Sulu sa inyong... Bago, magwe-welcome na kami ngayong 27 na yung Sulu, ang NAPSI, dito kasi namin ikandak ngayong 26 to 30, yung aming sectoral meeting. Okay. 4th quarter sectoral meeting dito sa Zamboanga City. So, join na sa atin yung magwe-welcome na kami sa Sulu. Ayan. So, mayroon tayong 3 sector doon, ang cooperative sector, farmer sector, at saka women sector, na i-welcome na natin sa region. Welcome sa Sulu residents. Ano po ang panawagan nyo po? So, yung panawagan natin sa dalawa, panawagan muna natin sa government, una doon sa PSA natin at saka sa DSWD, sa lahat ng mga nasa mga enumerators, gawin nating tama yung mga ginagawa natin. So, kung nakita naman natin na hindi talaga sila mahirap, huwag nating ilagay doon para aangat din tayo, magtutulungan tayo doon sa ating government, sa mga enumerators natin. At doon naman sa mga taga Region 9, huwag naman tayong magsisinungaling. Sabihin natin kung ano yung totoong datos ng ating buhay. Kasi nakakahiya pag nandun tayo sa nasyonal na nangunguna ang Region 9 sa kahirapan. So, gawin natin yung tama, maraming paraan. So, nandito lang yung National Anti-Poverty Commission. Tap tayo in the different LGUs natin kasi doon sa mga LGU, alam na nila yan kasi binabaybay na namin ang buong rehiyon. Lahat ng mga municipalities, nagkakandak na kami ng mga courtesy visit sa kanila na ito yung mga mahirap, ito yung dapat natin gawin para ipakilala natin na itong isang komisyon, ang National Anti-Poverty Commission, isang komisyon na para tutulay at tutulong doon sa pag-angat ng kabuhayan ng lahat ng mga Pilipino. Not only in the Region 9, but sa loob po ng 18 regions. Kay 18 regions naman tayo 18 regions in the Philippines. So yun po, maraming salamat. Ayan, kaya po doon sa ating mga household, naging tapat po tayo. Yes. Wag po tayo masyadong gahaman sa pera dahil madali lang po maubos ang 5,000 pero yung reputation nyo, yung integrity nyo nawala naman. Forever yan, makikita ng tao. Pero doon po sa totoong may struggle, totoong mahirap, tandaan po ninyo na lagi pong may way ang Panginoon para makawala po kayo sa slavery ng poverty. Yes. Kailangan nyo lang pong maghanap ng paraan, humingi ng tulong. Huwag maging prideful. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ng tulong. Sabi nga ni Ma'am Juliet, nandyan ang iba't ibang departamento at sila ang pwedeng
mag-connect. Saan po pala sila pwedeng mag-connect, ma'am? Diretso na sa department natin, no? Yes, pwede silang mag-connect sa different departments natin. At dito po sa atin sa Region 9, so coming soon pa ang office po ng National Anti-Poverty Commission sa Dipolog City sa loob po ng DSWD dito wala, ma'am. office. Dito sa Region 9 po, Kayo makikita nyo lang po kami sa Dolly. Pwede Ayun. kayong kilala po ako doon sa Dolly, pwede kayong makipag-ugnayan doon sa ating Dolly Region 9 at sa ating Dolly Zamboanga City Field Office. Kilala po nila ako at doon po. Kasi may isang taga-Sulu na pumunta doon sa ating Dolly Field Office. Sinabi niya na maghihingi daw siya ng tupad. Sinabihan siya na, kilala mo ba si Ma'am Juliet? Connect ka lang sa kanya. Kaya tumawag siya sa akin, Ma'am, sa'yo po ako pinapakonect. So, pwede po ang ganun. Pupunta tayo sa Dolly. Pupunta po tayo sa different agency. So, kahit sa TESDA, makakilala din sila kasi dahan-dahan na po namin pinakilala yung National Anti-Poverty Commission in the region. Ayan po. Oras natin, 8:30 ng umaga na po, ma'am. Maraming salamat po sa napaka-healthy na discussion sa Revelation Correction na binigay nyo po sa bawat isa sa amin din and encouragement. Muli, nakasama po natin ngayong araw ang mismong Basic Sector Regional Coordinator ng Region 9 ng National Anti-Poverty Commission, Miss Juliet Nalzaro Tigo. Ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat po sa oportunidad na sinishare natin ito at sa selebrasyon po natin ng extreme poverty. Sana po lahat ng mga tao ay makikiisa at makipag-ugnayan sa ating different government agency. Maraming salamat and good morning po. Yes, maraming salamat din sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo muli bukas alas 7 ng umaga. Muli ako po si Sara Mito Labing. Nagpapaalala ang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Oras na, Zambasulta! Inyong napakinggan ang programang Oras na, Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.